Yo, what's up mga katunay? Siyempre ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre at meron tayong mga ihahaing mainit na balita mga katunay. At bago natin simulan ito, siyempre nais ko nga pala magbigay ng shoutout kay Y2 Cell Luis 7 to 26 yan ha. Yung shoutout na yon from NBids Craft and Beyond of Toronto, Ontario. Ayan, shoutout po sa inyo. Yan, sa mga taga-Ontario nating kababayan dyan. Ayan ha. Siyempre, ito mainit-init yung mga balita, mga katunay. Talagang nag-convene na sila ngayon sa Senado. No? Ang buong akala ng iba, madidelay yan o hindi itutuloy ang impeachment na yan. Pero ito, tinuloy na nila. Ayan, siyempre may mga balita tayong ihahain ngayon. No? Paulit-ulit naman ako. Ito yung unang balitang pag-uusapan natin tungkol kay Senator Amy. Umuugong na kudita sa Senado is chismis lang yun. At itong pangalawang pag-uusapan natin, mga katunay, ito talaga papakinggan natin yung mga komento ng ating mga butihing senador. Ayan, no? Itong dumaan na ngayon, itong araw na to, no? Yan sa pag-convene ng mga senador, no? Sa impeachment. Ayan. At ito yung pangalawa, Senator Pia Cayetano, isa sa mga kinukonsidera para maging chairman ng Blue Ribbon. At ito yung isa pa nating pag-uusapan, yung pangatlo, natauhan daw si Mig Subiria ba? Natauhan ka. At ito yung pang-apat, delikadesa raw. Inamin ni JB Ejercito na inalok siya ng pwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano. So wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang mga laman ng balitang ito, no? At bibigyan natin ng reaksyon mga katunay. Pasok! Chismis lang yun. Chismis lang. May operation yata na sungkitin ang napakarami sa amin, ayaw naman magpasungkit. Medyo mensyonado, pero at least tuloy naman. At least nag-convene na kami. Sabi nila, papatagalin pa, upuan niya, kung ano mga haka-haka. Pero sa amin, gusto namin paspasan. Paspasan na hindi naman papaspasan. Yung ibig sabihin, very efficient, very thorough, but very quickly. So that we can get over this at tutukan na yung mga tunay na problema ng bansa, naka-brown out, na napakaraming isla sa Visayas at saka wala ng gasolina, nasa 40 days na lang. Yun na lang dapat natin tutukan. Tama yan! Yan, kumbaga parang eto na, simulan na yung impeachment na yan para matapos na yung usapan na yan. Kasi sa totoo lang, hanggat tumatagal yan, humahaba lang ng humahaba eh. Kung ano-ano lang yung mga pinagsasasabi kay BP Sara, hindi matapos-tapos eh. So si BP Sara din naman siguro, gusto niya rin namang mangyari yan para matapos na. Kaso nga lang, syempre, bago magsalita si BP Sara, syempre, gusto niya magsalita doon sa talagang lugar na talagang karapat-dapat talaga siya magsalita kung saan. Diba? Ay, walang iba dyan sa Senado. Sigurado dyan na yan. Yan ang pinaka ground ni BP Sara para ipagtanggol niya ang sarili niya laban sa mga akusasyon. At syempre, ito, sinisimulan na ng Senado, tama naman sila na para matapos na yan. Total, yan naman ang gusto ng mga walang ya. Diba? Yung mga walang yang gusto mag-impeach kay BP Sara, pinagbigyan na nila ng mga senador natin. Inflation rate natin, napakamamahal ng Oo, dami ng problema eh. Kasi masyado tayong nakafocus sa impeachment ni BP Sara na lang eh. Diba? Hindi na mapansin yung mga problema talaga ng Pilipinas. Ang daming tao nagugutom, daming tao nahihirapan kung ano-ano na nangyayari ngayon sa bansa natin, halos hindi na napapansin ng mga taong nakatutok lang sa impeachment. Sino naman po nito sigurado? Oo nga, hindi nakakatulong eh. At hindi natututukan yung tunay na problema. Yes! So, sana, let's get over this. Tigilan ng politika. Yes. At yung ekonomiya naman natin ang asikasuhin. Senator, ba't hindi natuloy yung coup kanina? Walang coup na nangyari. Walang Senate leadership change. Naku! Kahit ang umubong over the weekend. Chismis lang yun. Sinagot niya, naku! Ba't doon di na natuloy ang coup? Naku! O, chismis lang yun, ha? At nakita naman natin talaga is napahiya yung mga nagsasabi na papalitan daw si Senator Alan kanina. Pero hindi naman yun nangyari. Sablay sila.
No, so hindi natuloy ang coup. May operation yata na sungkitin ang napakarami sa amin, ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sinong tumatawag at nananakot. Ayan, meron ng kaso bigla si Jinggoy. Naasahan namin sunod-sunod yung mga kaso. Hindi naman to tama. Hindi naman tama itong pananakot. Ano Hindi yun? naman din Kumbaga parang binabraso sila eh, no? nadaan dyan. In relation to the coup, Tingnan mo naman yung timing. Nung hindi pumayag na magpasungkit yung ilan sa amin, biglang naglalabasan yung kaso. Tama ba yun? Kumbaga hindi patas yung nangyayari. Ang ibig sabihin kasi kapag may mga ganyan na gusto nilang sungkitin yung mga senador na yan at kapag hindi sumama, kinakasuhan, talagang meron silang pinagtatakpan. Kasi gusto pa rin nilang gusto pa rin nilang baguhin ang liderato eh. So gusto nila yung liderato is maging pabor doon sa mga tao na mahilig sa maleta. Parang ganun ang mangyayari. Kaya ginaganyan nila. Hindi talaga nila kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin na napalitan yung liderato. Diba? Kasi mas lalo silang mahihirapan eh. Hindi naman nila kayang hawakan sa leeg si Senator Cayetano. Kailangan nang ilagay dyan yung kayang-kayang hawakan sa leeg. Pati ilong kayang hawakan. Oh. Kaya ito ngayon, gumagawa sila ng paraan kasi, napalitan eh. So ang pag-asa natin ngayon, yung may mga mag-over the bakod na senador. O ngayon, kung walang mag-over the bakod na senador, hindi pagtatatakutin niya. Parang mga ganun, parang ganun ba yun? Ganun ba yun? Hindi ko naman sinasabing parang ako, nagkasalita lang ako, nagtatanong ako, parang ganun ba yun? Parang ganun ba yun? Di ba? Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot. Naman to tama. Hayaan natin ang batas at lahat ng mga patakaran. Ngayon, pinapalabas na naman na Tsaka ano ba kinatatakutan nila? Wala naman silang dapat katakutan, hindi naman dapat sila mag-ano ng ganyan na mamilit ng mga senador na ayaw sumama sa di ba? Hindi naman dapat sila mamilit. Oh, kung wala naman talaga silang pinagtatakpan, hindi nyo na kailangan mamilit. 'Di ba? Kasi yan sila Senator Amy sigurado alam natin solid yan. Solid kay Senator Alan yan. Hindi magbabago yan. Oh. tumakas daw si Bato rito. Hindi ba tumakas yun? Lumakad ng malaya. Paano? May 72 hours. Wala namang PRO yung Korte Suprema. Wala namang warrant. Ba't hindi na lang nila sundan ang proseso ng ating Oo, tama. Kung may warrant yung Tsaka si Bato, malaya naman talaga siya nung mga panahon na yun kasi pwede na nga siyang lumabas-labas dyan kahit mag-jogging siya dyan sa Senado kahit hanggang labas eh. Ewan na nga lang natin kung bakit hinabol eh. Di ba? Unang-una, wala namang jurisdiction ng ICC dito. Walang jurisdiction. Oh. Tapos, ganyan? Legal ba yung warrant of arrest ng ICC? Legal dun sa ICC pero dito sa atin illegal. Kasi hindi naman dumaan dito sa korte sa atin eh. Kung dumaan dito sa korte sa atin tapos dyan dinala sa Senado, ayun, legal yun. Hindi na pwedeng lumabas si Senator Bato. Pwede na siyang damputin dyan. Diba? Kaso nga lang hindi. Hindi naman talaga Diba? Hindi naman sa Pilipinas yan eh. Takin mo, warrant of arrest ng ibang bansa tapos Pilipino huhulihin. Di wow. ICC pakita. Yung ICC warrant padala sa Interpol, yung Interpol tatawagan yung kanilang counterpart dito sa Pilipinas, yung PCTC, pupunta sa korte na local court, kukuha ng local warrant pa Pilipino. Ayun, ba't hindi nila sundan? No. Kesa napakagulo nito, tapos may siege of Senate pa. Ano bang klase? Nakakahiya tayo. Ayan sinabi ni Senator Amy, nakakahiya daw Nakakahiya. Kung tutusin kasi, hindi naman si Senator Bato talaga yung nagpagulo dyan. Lagi nila sinasabi, si Senator Bato daw ang nagpagulo dyan sa Senado, kaya nagkaganyan. Diyos ko naman, ang linaw-linaw naman, Pagmumukha ni Trillanes, kitang-kita mo naman. Lahat naman kasi ng punta ni Trillanes, nagkakagulo kasi naman si Boss Trill naman, di ba, masyadong pinepersonal yung laban. Di ba, masyado siyang parang punong-puno ng galit sa kanyang sarili. Punong-puno ng paghihiganti. Pero kung hindi naman siya puno ng paghihiganti, wala namang mga ganyang kaguluhan .
We're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Yung inaabangan ng Ayun, sa Blue Ribbon Committee. Kung sino yung magiging chairman ng Blue Ribbon Committee, kung sino hahawak. Kayo mga katunay, ibigay natin yung ruleta sa inyo. Ibigay natin ang bola. Sino ang karapat dapat na maging na maging chairman ng Blue Ribbon Committee, yung humawak ng Blue Ribbon na yan? Si Senator Pia Cayetano o si Senator Marcoleta? Sino talaga yung may dating? 'Di ba? Kasi kailangan natin diyan sa Blue Ribbon yung talagang matikas talaga eh. Yung talagang matindi, yung mga katulad ng mga nakakaraan. Ihambing natin kay Senator Marcoleta. Pero hindi ko naman ayoko naman maging bias, pero yung katulad kay Senator Marcoleta, 'di ba? Na ganun katindi yung investigasyon. 'Di ba? Na talagang ang bilis ng pacing. 'Di ba? Muntik na nga nating malaman, muntik nang matapos yung investigasyon. Dapat ko sila may hawak niyan. Tapos na 'yan eh. 'Di ba? Pero may isang banda rin, baka si Senator Pia, may K or kayang-kaya niyang hawakan din. Pero ewan ko sa inyo mga katunay kung sino ang mas gusto niyo sa kanilang dalawa. 'Di ba? Kung sino talaga ang mas may K. Si Senator Marcoleta ba o si Senator Pia? yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Yun. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin. Kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SP hindi si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna. Pwedeng devised because No. Yung sinabi mong bakit hindi siya, we haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabaksak sa atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why... Kumbaga parang pinagpipilian talaga silang dalawa, no? Kasi nga maraming problemang dapat pag-usapan dito. Kaya mga katunay, kayo makiramdam kayo, mamboto kayo kung sino ang mas may case sa kanilang dalawa. We're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the wag to o siya ilagay. So karamihan ng binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. Pero para sa akin mga katunay, ako sabihin ko lang, syempre si Senator Pia hindi naman kalaban yan eh. Hindi naman iba yan. Syempre kapatid ng ating Senate President yan. At isa din sa sumusuporta sa Senate President natin yan. Para sa akin kasi, kung ako ang papipiliin, kasi syempre mga katunay, hinihinga ko kayo ng opinion eh. Kung sino ba talaga ang karapat-dapat sa kanila dyan sa Blue Ribbon. O, ito naman yung opinion ko. Para sa akin kasi si Senator Marcoleta. 'Di ba? Kasi talaga si Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta kasi nakikita natin yung pagiging stricto niya eh. 'Di ba? At saka talagang doon talaga sa usapan na 'yon eh, nakatutok. Talagang ginigisa niya talagang pinipiga niya talagang kapag ikaw inimbestigahan ka niya, talagang gusto niyang malaman lahat-lahat. 'Di ba? Kaya siguro kung may mga problema pang iba na pag-uusapan niya sa Blue Ribbon, para sa akin kaya naman siguro ni Senator Marcoleta. 'Di ba? Siyempre, abogado din naman si Senator Marcoleta, abogado din si Senator Pia, maganda nga yan. 'Di ba? Hindi mo pwedeng dalawa na lang sila.
nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Tinanong nga ako ng mga anak ko, bakit nagkaganito sa Senado? Minority. You were previously independent and you abstained when there was a change in the Senate leader. After what happened last week, with the handling of shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. Natauhan ka, nabulag ka. Kasi itong araw parang umaano na sa minority, no? Parang tumatalo na sa minority. Ngayon parang pinaparating niya, natauhan ako, namulat ako. Parang sinasabi niya dito na yung mga nandiyan dyan sa majority mga toxic, parang gano'n. Marius. Bakit hindi mo lang sabihin yung tunay na nasa loobin mo? Iba talaga pag nasa harap ka ng media, no? Talaga bang yan talaga ang dahilan mo? Natauhan ka? At napaisip ako ng malalim. Talaga si Tinanong nga ako ng mga anak ko, bakit nagkaganito sa Senado? So, I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. So parang ang pinapalabas nito ni Subiri, yung sinasabi niyang maiba, para maibalik naman natin ang dignidad ng Senado, is parang ang nagdala dyan ng gulo is si Senator Alan at si Senator Bato. Senator Subiri, ito lang. Sa tingin mo ba kagustuhan ni Senator Alan yung nangyari na yan, yung gulong yan, yung siege na yan? Di ba? Sa tingin mo ba siya may gawa niyan, siya may utos niyan? Eh di wow. At si Senator Bato, kagustuhan din niya ba yan? Eh nagpunta lang naman siya dyan para magtrabaho. Nagpunta siya dyan para bumoto. Kaya nga ang daming nainis kay Senator Bato eh. Kasi dumating pa siya dyan. Diba? Kung hindi siya dumating dyan, eh di wala sanang problema. Kaso dumating siya dyan. Oh. Kaya nagkaganyan. Yan ba talaga yung mga tunay mong dahilan? Kaya gusto mong magpalit ng liderato? Di ba? Yan talaga ang tunay, ha? Sigurado ka. Sinasabi ko sa iyo, Senator Subiri, hindi naman tayo sa nananakot. Malapit na ang 2028. Konting kembot na lang. Ikaw din. Baka kung saan ka pulutin. Sige ka. Nako naman. For the first time in the history, nagkaputukan. Diyos ko, nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Ayun nga eh, hindi nangyayari yan. Ngayon lang nangyari yan eh. Kaya nga sinasabi ko kanina eh, kasalanan ba ni Senator Alan? Kasalanan ba ni Senator Bato? Oh, sino ba yung mga kasama ng NBI dyan? Si paring Trillanes naman talaga kasama ng NBI dyan eh. Sino ba nagsimula dyan? Boss Trill. Diba, sinasabi ko nga, si Boss Trill ay punong-puno ng vengeance sa kanyang katawan. Oh. Tapos sinasabi niya, ako, sumama nga ako nun eh. Nung dinalan ako ng warrant of arrest. Diba, sumama ako nun. Saan ba galing yung warrant of arrest? Diba, local court? Talaga si Trillanes eh. Yung kay Bato, saan galing yan? Doon. Sa ibang bansa. Yung warrant of arrest ni Sen Bato. Kaya ang laki ng pinagkaiba yung dalawa eh. Ba't yung pinagkaiba ni Trillanes at ni Bato? Hinahambing ni Trillanes lagi. So, we made a decision. I made a decision my own, with my Bahala family. ka, magdesisyon ka. Magdesisyon ka sa sarili mo. Kapag yung taong bayan nagdesisyon, walang iyakan ha. Things have to change. Ay, nako, ito talaga si Sen Subiri, no? Subiri. Ay, wala naman tayo magagawa kung ganyan talaga gusto niya. Pabayaan na lang natin mga katunay. Pauwi na lang tayo next time. As deputy majority. So, delikadesa lang, delikadesa. Hindi naman daw. So, pero may try o walang try to get the number.
May kumakausap din sa inyo from majority na lumipat? Oo. I was offered, di ba, as majority leader. Kaya lang, I politely declined kasi nga with the current situation, I was also part of the May nag-o-offer daw. May nag-o-offer daw kay Senator JV na lumipat. Diba? Sa majority, ganyan. Kaso parang ayaw nito. as deputy majority leader. So, Minority. delikadesi lang, delikadesi. Sino nag- Senator Jinggoy, Senate President offered me majority. So, So ang nag-offer sa kanya si SP Alan. No, pero pag lumipat siya sa majority, magkakaroon siya ng pwesto. Kaso parang ayaw niyang tanggapin. Baka naman gusto iba tanggapin. Malita ba? Joke. Nakikimalita na rin ako. Joke lang. the most Mas maganda raw kasi yun eh. Joke. Ay, was the second most powerful position. Pero, kaya nga I thank you for the trust and confidence, but I chose to remain there. Senate President Cayetano ang nag-offer, sir. Yes. talaga kinukumpirma pa ng media eh. No? Ayun, natatawa talaga ako. Talagang kinukumpirma ng media. No? Si Senator Cayetano, sir. Ay, nako. Ayan, natating natunghayan ng mga balitang ito, mga katunay, no? Yung mga senador natin. Yung mga sinabi nila. Yan. Dito natin, sana sa susunod na eleksyon, mga katunay, no? Ito, dito natin makikita yung mga karapat-dapat at hindi karapat-dapat sa 2028. Sana naman, mga katunay, kung darating yung eleksyon sa 2028, kung magkakaroon tayo ng eleksyon, sana mamulat naman yung mga mata natin. 'Di ba? Gumising tayo sa katotohanan. Sana alamin natin kung ano yung nagawa ng mga dating senador na tatakbo uli sa 2028 at yung mga pangit na ginawa nila. 'Di ba? Kung dapat pa ba silang pagkatiwalaan. Sana wag tayo magpapadala sa pangalan na ito, kilala ko na tong tao na to, ganito, ganyan. Tapos iboboto pa natin. Bandang huli tayong magsisisi. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, mga katunay, marami pang magagaling na tumatakbong senador ngayon. Mga bago. Bakit hindi natin sila subukan? At kung tayo ay boboto ng mga datihan, ng mga re-electionists, is kailangan ang piliin natin yung talagang may prinsipyo. Hindi pang munisipyo. Ayan, so once again, mga katunay, I am BT. Kayo, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.